Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Narito po ngayon ang ating Chess Classic Game of the Day. Ating i-analyze at balikan ang mga antigong laban, especially ni The Magician of Riga, Mikhail Tal, dahil nangyari pa ito noong 1951 sa Riga. Ang kalaro niya dito ay si Vyacheslav Ragusin ng URS. Okay. Parang ang sarap magbalik noon, no? Nung wala pang mga computer engine. Mga sariling diskarte at pawang talento lamang. 15 years old lang po si Tal noong panahon na yan. Ang ginawa ni Ragusin nag D4, D5 dito si Tal, C4, E6 approaching Queen's Gambit pero nag C6. Po pwedeng mauwi sa Dutch Stonewall yung nag F5. Pwede ring mag Knight F6, magiging semi-Slav na. At pwede rin ka-capture sa C4 yung tinatawag nating note boom. Kaya yung C6 ay hindi pa tukoy kung ano yung papasukin, pero pinasok ni Tal ang note boom variation kung tawagin sa panahon po natin ngayon. Nag A4 para pigilan yung B5 na paparating ng black. At nag bishop B4, pasok naman ang bishop, pipilitin pa rin na maka B5, yan po ang idea ng bishop B4 eh. At dito hindi na nag-ambisyon muna si Ragusin na bawiin yung pawn sa C4 dahil talagang makunat talaga yan. Hindi basta-basta yan na halimbawa kung mag E3 dito ang puti para babawiin ang pawn, mag B5 lang yan. Hindi makakapalag yung knight kasi nakapin. Yan ang nakakainis sa depensang note boom. Yung ayaw ipabalik yung iginambit na pawn sa C4. Balik po tayo sa ginawa ni Ragusin na G3 at nag C5. Nagparamdam kagad ng pressure at gulo-gulo sa sentro si Tal. Bishop G2, Knight C6. Kumbaga sa isip ni Tal, ayaw mo kong pansinin ha. Ito pa isa. Siguro naman papansinin mo na ako. Nakakairita kagad, opening pa lang ang gustong mangyari ni Tal. Nag-Bishop E3 sa pagkairita na patira tuloy ng Bishop E3 para sapatan lamang ang depensa sa D4. At nag-Knight F6 na, kinaslingan lang. Dito po mga kamatsas, baka mapaisip kayo na, Coach, bakit hindi kinapture yung pawn sa C5? May depensa na namang bishop yan. Ano ang gagawin? Makikipag queen to queen po kasi eh. Capture, rook takes D1, at magda knight D5. Ayun, ipe-pressure ang knight sa C3, pressure ang bishop sa E3. Napakapangit po niyan sa puti mga kamatsas. Parang tipong yung po naman sa C5 anytime makukuha yan eh. Ayun ang mabigat dyan. O balik po tayo. Kaya dito ay mas minabuti na lamang ni Ragusin na mag-castling para kahit papano makatago at masafe yung king. Knight G4. Talagang bata pa lang si Tal. Salbahe na. Mahilig sa mga magugulong pangyayaring ganyan, ano? At dito, hindi rin naman papahuli si Ragusin, nag-Knight E4. Sumisi pa rin talaga. Kala mo, ikaw lang ha. Sige, sipain ko rin yung pawn mo sa C5. Nag-Knight E4. At dito, nag-castling lang. Rook C1. Ayun, target na para babawiin na yung pawn sa C4. Pero sa computer engine sa panahon ngayon, mga kamatsas, ay binadmuban ang tira ni Ragusin. Pero dapat daw ang tira kasi ng puti dito ay Bishop G5 lamang. Yun nga lang. Parang walang gagawin. Pag nag-F6, parang F6 lang yan, ano? Medyo malalim. Balik tayo dito sa Rook C1 ni Ragusin. At kumapture sa D4. Bishop takes D4. Ayun, another bad move na naman. Pero hindi natin masisisi si Ragusin kasi nakakailang naman talaga yung knight na tipong laging pipitas sa bishop na tipong madadamage ang pawn structure, f takes e3, tipong magkakaroon ng double pawn. 'Di ba? Hindi rin natin masisi. Kaya gusto niya mangyari, bishop takes d4, pag kinapture, capture, okay lang. Healthy ang pawn structure. Pero may ginawa na naman pong pang bulabog si Tal, nag f5 dito. Knight g5 pumasok, h6 talagang hinabol yung knight. Napaatras knight h3, medyo bahagya po talagang masasabing ang pangit ng knight sa h3.
napunta sa gilid. At nag-E5 na, atake naman sa bishop, bishop C3, nag-bishop to D6. Pinagtibay lang ni Tal yung kanyang center pawn. Pero ayaw ng computer engine ang tira niya. Ang accurate, according to computer engine, ay capturing na ang bishop. Tapos mag-rook takes C3 at magbi-bishop E6. Yan ang accurate. Na dito, may timing kasi ang black para proteksyonan ang pawn sa C4. Naku, napakakunat niyan. Paano babawiin yan? Ang tigas niyan. Samantalang yung knight sa H3 ay nananatiling useless. Baldado sa gilid, mga kamatyas. Okay, balik tayo. Ang ginawa ni Tal, bishop D6. Nag-queen D5 check, king H7, nabawi na yung pawn, nag-queen E7. Para ang purpose ni Tal, yung bishop ay ma-develop pa niya with tempo attack sa reyna. At nag-E4, naisip ni Ragusin, naku atakihin na ako Kailangan mag-E4 at bababa doon sa E2 para may tatakbuhan ang queen. Nag-F4, good move by Tal. Kasi ito pong F4 ay talagang makakapagpamintina ng pagkaipit ng knight sa H3 at the same time yung bishop sa G2. Napakabad naman, baradong barado dahil dyan sa F4 na yan. Kaya napakalakas ng pang-ipit na F4 ni Tal. Nag-rook FD1, kinapture na ang G3. Bakit kaya kumapture? H takes G3. Dito po mga kamatyas, sige po, pakiguess nyo. Ang balagbag na ginawa dito ng Magician of Riga. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! Congrats sa mga nakaramdam ng balagbag ni Tal. Pero, sa panahon ngayon, bad move yan sa computer engine. Pero tandaan nyo po yung quotation ni Tal. We have two types of sacrifices. Correct ones and mine. Sabi ni Tal. Gusto niya yung kanya. Mas nakakabulabog. Kasi dito, ang tira ng computer ay A5 silent Yan O kaya A6. O yan. According sa two lines na ipinakita dito ng computer engine or ipinapakita. May G5 pa. Ayan. Pero kay Tal kasi is knight E3. Balagbag At nag-knight HG5 check. Makadamage man lang ng pawn structure ng kingside. Kaya yan ang ginawa. Bakit isinacrifice din? Kinapture lang yan Ano ba meron kung tutuluyang capturein lang ng simple yung sacrifice knight? Ang gagawin po kasi ay dito rook takes F3. Talaga? Bishop takes, tapos bishop takes H3. According to computer engine, mga kamatyas. Pero lamang ang puti. Lamang ang puti paano kung ito naman ang capturein? Pag ito kinapture, mas malaki lamang ng puti. Malakas lang pala man-bluff tong si Tal Bluffer. Tapos bishop F5 check, na kapag nag-G6, magki-king G2. May pang-counter. Pagpalagay natin, itakas natin, capturein natin yung pawn. Magro-rook takes D6. Ay yun na ang hiwaga ng chess sa panahon ngayon natin. May ganyan na mga kamatyas. Ano purpose ng sacrifice na yan? Di ba? Pag kinapture ang tore, mayroong pasok queen F7 check. At syempre, atras king H8 at bishop takes G6. Na ang purpose dito ay para, mamatyasin ang black sa H7. Yan. Pag chumek naman, halimbawa, kung chumek dito, isang check lang King H3. Wala nang check. Paano kung mag queen E7? Para only move na masuportahan yung H7. Meron namang bishop takes E5. Sacrifice again. Napakalupites na sacrifice niyan. Kasi, pag kinapture ng reyna, maiiwanan yung H7, wala na siyang pangsangga doon. Pag naman kinapture ng knight, maku-queenless naman. So, fatal, talo na rin ang black. Nakita nyo po yung laman, mga kamatyas, So, ibig sabihin, yung sacrifice ni Tal, ng bluff lang Ang lakas makabluff ininda
ni Ragusin. Nakita niya, naku, tatagpasin to. Sige, bago matagpas yan, ipangwasak ko muna. Kaso sayang, yung opportunity napakawalan niya. Kinapture, F takes E3, at dito nag-bishop C5. Ayun, tinarget ang pawn sa E3, at nag-bishop D2, dinipensahan, para at the same time, merong tempo attack. Depensado na, may tempo attack pa sa bishop C5. At dito, nag-bishop B6 lang. O, kailangan ding dumipensa paminsan-minsan. Ayaw dumipensa ni Tal eh. So good eh, no? B4, ayun na. Kumbaga sa isip ni Ragusin, ako naman ngayon. Sumusobra ka na ha. O, nag-bishop G4. Pero parang hindi siya pa rin eh. Rook F1, Rook A D8. O, ayaw pa rin patahimikin ng puti. Ang plano ng Rook A D8, kakapturin ng knight, nakahang ang bishop sa D2. Nag-Rook C2, dinipensahan. At dito, kinapture na yung knight, bishop takes, at dito po mga kamatsas. Ano po kaya sa palagay nyo ang matinding bitaw na dapat ibitaw sa position na ito? Puzzle number 2 tayo, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ginawa ni Tal. Boom! Naramdaman nyo? Ang kulit ng knight D4 ni Tal oh. Bad move na naman, nilagyan ng question mark ng computer engine. Siguro sabi ng engine dito, baliw ka. Ayan. Okay, ang accurate kasi dito na gusto ng computer, dalawa, G4 and Rook takes bishop. Siguro ang ilan sa inyo po, di man lahat, nakita rin yung Rook takes dito na yan. Tapos, pag nag-Rook takes dito, may bishop takes E3 check. Ayan, decisive advantage for black. Oh, ay, pag hinarang, hindi pwede, hahatawan ng halimbawa, iharang itong tore. Imagine niyo po, kakapturin ng tore yung bishop, nakapin pa rin. Kaya ang ginawa sa continuation, king G2, may bishop takes D2. Ayan. Grabe yung mga laro nung araw, Pero ang ginawa ni Tal, ayaw niya niyan. Gusto niya mas talagang acrobatic. Nag-knight D4. Talagang kumbaga sa circus, Acrobatic. Tapos, kinapture. Wala na, nawindang na si Ragusin. Wala na bang ibang tira? Oh, dapat daw dito king G2 na lang. King G2 para depensado yung bishop sa F3. Pero, iba ginawa, kinapture patay. Pag Rook takes D4, nakatreat ang Reyna, tusok ang king. Nako, grabe kasama na. Fatal. Ang ginawa, king G2, nagpa-queenless na lang. Boomy. Nag-G4, sacrifice again. Nag-Bishop E2. Kasi po, kung kakapturin ito, mayroong Rook takes. King takes. Tapos, Queen F7 check. Double ang King at ang Rook. Haharang yan with check tempo. Mag-G6 sa harangan. Bagsak ang Bishop o kaya ang Tore sa C4. Okay, balik tayo. Kaya ginawa dito ni Ragusin, napilitan siya mag-Bishop E2, Rook takes F1, King takes F1, Queen F6 checking E1, sumugod na po Queen F2, King D1, Queen G1 checking C2, Queen takes G3, A5, Bishop D4 syempre. Hanggat maaari po, wag tayong aatras, sugod tayo kung pwede naman para aktibo. Rook C7, puma-counter pa rin dito. Queen G2, threat sa Bishop, King D3 dinipensahan at nag-Queen H3 check, King C4 angat, G3, Rook takes B7, nag-Queen C8. Sapul! Huli ka! Sabi nga po ng mga veterans natin, huli ka Balbon! Nahuli ang Tore sa B7 at hanggang dito na lamang po nag-resign na si Ragusin. Nakakatuwang balik-balikan mga kamatsas ang mga panahong wala pang computer engine, Mga sariling batak, husay, pag-aaral, experience lamang ang pawang puhunan. Napakasarap balikan yung mga ganitong. Mahilig po kasi ako sa mga chess classics talaga. At it's high time na ibalik natin ito dahil sa dami po ng mga nag-request. Especially yung mga subscribers nating mga seniors na
na gusto nila yung mga players noong araw ay magbalik sa kanila na makita man lamang nila yung laro ay napakaligaya na. Kaya para po sa ating mga lolo, sa ating mga magulang, ayan, sa mga kabataan pwede rin naman. Bakit ba si Eric Gaisi ang pinag-iinsayuhan ni Eric Gaisi ng India, yung mga chess classics na games eh. Yun ang ini-improve niya ngayon kaya lumakas si Eric Gaisi. So marami pa rin po tayong mapupulot ng mga diskarte at maoobserbahang tapang sa mga laro noong araw. Kung kayo po ay sang-ayon na gusto nyong marami pang mga chess classics, sige po, comment po kayo sa section below. Lapag nyo lang po at ng ating mabasa, magbigay gana sa atin. At kung ano pa yung mga games na naiisip nyo para i-analyze natin, balikan natin yung mga panahon pa ng kopong-kopong. Ayan. At ito po ay episode 1 ng ating Chess Classics. May episode 2, tuloy-tuloy lang po ito mga kamatsas. Papasadahan din natin ang mga laro ni legendary Bobby Fischer. Okay po, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.